Tayo po ay dadako doon sa atin pong pinag-aaralan. Karugtong po ito at pinali ito ng Iglesia po ng Sardes. Kung atin pong mapapansin, ang iglesyang ito ay sinulatan ng atin pong Panginoon. Dahil sa kanyang kalagayan, dahil sa kanyang kondisyon, dahil sa kanyang problema, at dahil sa kanya pong kinalalagyang lugar na kung saan sakop siya sa pamamahala ng mga Romano. Kaya sa probinsya ng Roma, nasa sakupan ang iglesyang ito. At kung atin pong papansinin sa paglalarawan ng kasaysayan, mga kapatid, patay ang kanyang espiritual, ngunit buhay ang kanya pong pangalan. Kaya sinulatan siya ng Panginoon sapagkat gusto ng Panginoon na maiahon muli ang kalagayan ng iglesia ng Sardes upang magiging isang magandang halimbawa sa atin pong kalagayan dito sa atin pong iglesia. Kaya ang kalagayan ng iglesia ng ating Panginoon, mula nang ito ay nailagda at naitayo sa kapanahunan sa atin pong mga kamanggagawa, mga lingkod, mga apostol, mga alagad, ito po ay nababatay sa kapanahunan at pangyayari. Kaya napakabuti ng Panginoon sapagkat tayo ay kanyang sinulatan upang ang iglesia ng ating Panginoon dito sa ating kapanahunan ay lalo pang maganda kung ano ang magiging kinahinatnan at ang gulo ng ating pong kalagayan sa kasalukuyan. Kaya napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, kasi binigyan tayo ng isang magandang halimbawa sa isang kalagayan kung saan inaruga tayo ng Panginoon. Ganon din sa iglesia ng Sardes. Tuloy po tayo, mga kapatid. Doon po sa binanggit nating mga pangalan na tao, yun po yung ginamit ng kasaysayan upang magising ang iglesia ng Sardes. At alam po natin na ang iglesia ng Sardes ay nasa ilalim ng pamamahala na ito ay mayroong mga iba't ibang isipan at mentalidad ng mga taong ginamit ng kaaway ng Diyos. At ito nga po, dito natin mapapansin na ang Kristyanismo o ang mga reformador noon ay nabawian, nakitilan ng buhay dahil po sa paglilingkod. Ang pinaka-major aim nila, mga kapatid, ay upang sirain ang iglesia ng Panginoon. At sa karanasan, ipinakita na ang iglesia ng Sardes ay kunti na lang ang natitirang nagdadala ng katotohanan. Okay. Atin pong isiping mabuti na ang kalagayan ng ating iglesia ngayon sa kasalukuyan, ito yung nasa ilalim ng kapangyarihan, ng isang kapangyarihan na lumaganap sa buong sanglibutan. Ito ang kanyang kabilin-bilinan para mahanda ang kanya pong mga anak. Revelation 3 verse 4. Ang iglesia po ng Sardes, Revelation 3 verse 1, 2, 3 to 4 hanggang 5 hanggang 6. Diyan po naglalaro ang mga talatang iyan. You have a few names even in Sardes who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Alam po natin na kunti na lang ang natitira sa kanilang kapanahunan. Pero sa kunting natitira na nagdadala ng katotohanan, concern ang ating Panginoon sa kaligtasan ng kunti na lang na natitira. Kung atin pong papansinin sa kasaysayan, kapatid, ang iglesia ng Panginoon, the remnant church, hindi po yan marami sa buong sanglibutan. Pero, ginamit siya ng Diyos. Yung mga maliliit na iglesia, yung mga lokal na iglesia,
yung maliit na denominasyon upang siyang muling magladlad ng katotohanan ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong sanglibutan. Oo, kunti na lang ang natirang mga reformador. Sa kasalukuyan, sa panahon na atin pong ginagalawan, ang natitira na lang na nagbubunyag ng katotohanan ito, wala ng iba, kundi ang maliit na denominasyon, ang maliit na pulutong na siyang nagdadala ng katotohanan. Hinahalin tulad, mga minamahal na mga kapatid, sa kalagayan ng Iglesia ng Sardes, na bagaman kunti na lang sila noon, pero umusbong at umusbong ang katotohanan ayon sa tala ng kasaysayan. Bakit? Concern ang Panginoon sa katotohanan, kahit maliit na lang na pulutong, gagamitin niya ito sa huling kapanahunan. Ang atin pong iglesia, ang atin pong denominasyon, bagaman ito ay maliit at kunti na lang ang sumisigaw sa buong sanglibutan, nariyan ang concern ng Diyos, ng anak ng Diyos, para tayo tulungan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. I will come unto you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. Kaya ginagawa natin ito, kapatid, sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon malapit na at hindi natin alam kung kailan. Kaya kung ating mapapansin, ang Iglesia ng Sardes, concern ang ating Panginoon sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Sa panahon natin ngayon, concern ang Panginoon sa kaligtasan ng kanyang mga anak sa nakakagimbal na sanglibutan. Pero nariyan ang tunay na mensahe ng katotohanan at ng Ebanghelyo ng atin pong Panginoon. Napakabuti ng Diyos para sa atin. Ang sabi rito, remember, therefore how you have received and heard, hold fast and repent. Therefore, if you will not watch. So, di ba? Ang Diyos mabuti siya para sa atin. Kaya wag nating kaligtaan ang atin pong ginagawa. Panawagan sa bawat isa sa atin. Panawagan sa buong iglesyang pangsanglibutan na tayong lahat ay magkaisa sa iisang gawain, sapagkat ang Panginoon hindi siya nagbibiro, kapatid. Babalik at babalik siya, at ang pangyayaring ito mararanasan ng kanyang mga anak sa buong sanglibutan. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. Alam niyo po, sa atin pong ginagawa, natutuwa ang langit para sa atin. Ikinagagalak ng buong sangkalangitan ang atin pong ginagawa sa ating iglesia. Ang kaaway laging may counterfeit yan. Kung masigla ang iglesia, mayroong kahinaan na katapat. Kung mayroong ginagawa ang iglesia, mayroon niyang ginagawa na katapat para manghina ang iglesia. Parang ganyan lang po yan sa ginagawang larawan diyan. Lahat yang ginagawa natin, may counterfeit yan. Noong unang panahon, ipinakita kung paano magdadala ng liwanag, kapatid. Mula sa iglesia ng Efeso, hanggang sa iglesia ng Smyrna, hanggang sa iglesia ng Pergamos, hanggang sa iglesia, kapatid, na kung saan ating tinutuklas ngayon. Ang liwanag ng Panginoon, tuloy-tuloy yan, sapagkat ang liwanag na ito yung sinisigaw ng ating Panginoon. Concern siya sa ating kaligtasan, ating asikasuhin ang atin pong sarili sa ating relasyon, sa ating buhay na Diyos. Dito natin mapapansin, atin pong i-review kunti para makuha natin ang lundo ng atin pong pinag-aaralan. Sa series number 6, last series na atin pong ginagawa, kapatid, mula kila Peter Waldo
hanggang kila John Hus, kila Luther, kila Calvin, kina Anabaptist, kina Wesley, kila Miller, hanggang sa Advent movement, ang isyo na pinag-uusapan, bakit ayaw ng Diyos na mawala ang kanyang mga anak? Dahil ang tumbok ng mga iglesyang ito, sa 7 iglesia, kailangan susunod tayo sa panambahan natin, sa tunay na pagsamba natin sa tunay na Diyos. Di ba? Laging may counterfeit yan. Pero dito sa panahon ni Peter Waldo, kung atin pong mapapansin, binuo muli ang banal na kasulatan na kanilang sinunog. At dito sa panahon ni John Hus, ito yung pagtupad doon sa mga naisulat nila ni Peter Waldo. At dito sa panahon ni Calvin, kapatid, ito yung muling pag-angat ng katotohanan at ng Kristyanismo. At dito sa panahon ng Anabaptist, ito yung ang tao kailangan mabautismuhan para sila ay maging kasapi at maging kaakibat sa gawain. Lalo tigit, sila po ay mayroong bahagi sa kaligtasan ng atin pong Panginoon. Sa panahon ni Wesley, kailangan natin ang kabanalan. Sa panahon ni Miller, kaya nung 1844, diyan sila nagkamali, kapatid. Ito yung tinatawag na ipinangaral ang second coming. Of course, sa panahon po ng Advent movement, dito sa 70 Adventist, ito na lang ang natira ngayon na nagdadala ng ebanghelyo ng katotohanan tungkol sa pagpapalaganap kung sino ang tunay na Antikristo at kung sino ang tunay na iglesia na nagdadala ng kaligtasan. So yan po yan, ang series number 6. Dito tayo. Mayroon pong isang panahon kung paano binuo ang isang charismatic na kasiyahan sa loob ng iglesia. Ito pinag-iingatan. Ipinag-iingat tayo rito ng atin pong Panginoon. Kaya sinulatan niya ang iglesia ng Sardes kasi sa pagpasok ng kasamaan sa loob, kunting bagay lang nadala ang iglesia ng Sardes. Sa kanya pong kapanahunan, kapatid, ang ginamit ng kaaway, ito yung pagdadala ng mensahe sa pamamagitan ng mga awitin. Kaya mag-ingat tayo sa atin pong ginagawa. Pero ang ginagawa ng grupo ng EBS Voice of Hope, ito po ay angkop na angkop, kapatid, sa ginagawa po natin sa ating iglesia. Na ang standard na ating ginagawa, hindi dapat maligaw ang bawat isa sa atin. Kung inyo pong mapapansin, yun pong charismatic religion, yun pong gumagawa sila ng isang kasiyahan sa loob ng iglesia, yan po ay isang pangligaw ng mga tao sa loob upang malabas nila ang kanilang saluubin at mailabas ang mga tao ng atin pong Panginoon. Pero hindi yan ang panukala ng Panginoon para po sa atin. Marami silang ginamit ng mga tao, pero ang Diyos hindi papayag sa ganong klaseng kalagayan ng atin pong iglesia. Nagpapatuloy sila ngayon. Sa ating kapanahunan, lumaganap yan buong mundo, maging sa Pilipinas. Pero ang atin pong Panginoon, kapatid, hindi siya papayag na muling maligaw ang kanyang mga anak. Kaya advance na ipinadala sa atin ang sulat ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Juan Revelador upang tayong lahat ay magising sa katotohanan, mga kapatid ko. Dito tayo sa pinali ng series number 6 sa Iglesia po ng Sardes. Mayroon lang akong itanong, kapatid. Yun bang naranasan ng Iglesia ng Sardes ay unti-unti bang nararanasan sa Iglesia ng Panginoon sa kasalukuyan? At ang Iglesia ba ng Panginoon, kapatid, sa kasalukuyan na nagdadala ng tunay na mensahe, ito ba ay nililiglig ng kaaway ng Diyos kasalukuyan? Yes, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat sa bawat gawain ng Panginoon sa sanglibutang ito, laging may counterfeit yan. Pero ang kanyang tanging panawagan sa kanya pong iglesia, ipinakita ang magandang halimbawa ng karanasan ng iglesia ng Sardes na hari nawa dahil ibinigay na sa atin ang
tunay na karanasan, huwag na huwag tayong aalis at mag-iingat tayo sa atin pong ginagawa. Alam niyo po, ang atin pong panahon ay napakalapit na. Kapag nilagdaan yang batas na yan na ipapalaganap sa buong sanglibutan, ang mga anak ng Diyos, saan kaya tayo naroroon? Kaya napakabuti ng Panginoon dahil lagi tayong pinaghahanda sa bawat galaw, sa bawat gawain ng atin pong iglesia. Ang Panginoon, kapatid, nariyan siya upang tayo ay samahan. Kaya sa umagang ito, sa bawat iglesia na atin pong tinutuklas at pinag-aaralan, umaasa ang langit para po sa atin na mayroon tayong natutunan. At mamayang hapon, kapatid, sa series number 1, sa pang-anim na iglesia, ano kaya ang magiging kahinatnan ng ating paglilingkod? Last to church, ang atin pong tutuklasin. At ang pinakahuling iglesia, ito ang Laodicean Church. Ano kaya ang ipinarating ng ating Panginoon para sa huling panahon? Ang Diyos, lagi po siyang nanawagan sa bawat isa sa atin na wag tayong susurinder sa mga pagsubok na ito na atin pong mararanasan, sapagkat tayo ay nasa kamay ng atin pong tagapagligtas. So ito po ang ating dalangin. Hari nawa, ang bawat isa sa atin ay magmasid at maghanda sa darating na pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesus.